Okay, meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing sa Pinas News Insider na may title, "Finish na, tumistigo na si Ligarda Lebiste, winasak ang palasyo at DPWH, Bongit Soto, Lacson, tiklop na." Yan, patungkol po dyan ang ating panonoorin. Kasi sa pagkakakilala ko, pag Ligarda, parang maka-BBM din ito eh. Kaso ipinaliwanag ng anak, eto po maganda po ang Dolomite Beach, naalala niyo yun? Ewan ko lang kung totoong sinabi yun o ipinaliwanag po ng anak ni Loren Legarda na maganda ang pamamalakad yung ng mga Duterte. So eto na, pag-usapan natin ito mga kaibigan, kasi si Kiko Barsaga ba yun? Tama, no? Parang sinuspindi ata nila dahil ewan ko sa mga yun. Ganda-ganda ng hadikain ng bata eh, ganun ang ginagawa nila. Tapos ito, meron na namang bago. Isang malinaw ang kaisipan at malawak ang pag-unawa sa mga bagay-bagay. Tapos baka pag-initan din 'to, no? Tara, panoorin ho natin ito ng sabay-sabay sa pamamagitan Kung ng gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber New One. Ayun yung title, no? Legarda kumanta na. Tinanggalan ng maskara ang palasyo. Yan po yung thumbnail. Okay, sige. I-play na ho natin ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang sadyang hindi na talaga mapipigilan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. na malalantad ang buong katotohanan matapos ang nakakagulat na pahayag ng anak ng senadora na si Loren Legarda, na si 1st District Representative ng Batangas na si Congressman Leandro Antonio Legarda Lebiste, na matapang at tahasang ibinulgar sa publiko ang di umano'y kabulastugan ng gobyerno at di na nakapagpigil pa at tila nilaglag si Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, kinumpirmang malinis at walang insertion umano ayon kay Representative Congressman Lebiste. So, paano yan? Paano nila kakasuhan si BP Sara gayong malinis? Paano yun, di ba? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Uy mga kapatid kung okay lang mo sa inyo, kahit konting effort lang po, no? Papindot naman dyan ng like. Napaka-importante po kasi sa amin yun. Kumbaga parang ugaliin na ho natin na makikisuyo lang at makikilambing. Pindutin nyo lang po yung like. Kasi sa pamamagitan po ng like na yan, marirecommend ho din kami sa mga ibang mga subscriber namin na parang nakalimutan na. Kasi extra ang pangalan natin dati. Then ngayon, Deng TV. No? So baka naliligaw ho sila. Tulungan nyo po kung makabalik sila, no? Pindutin nyo lang po yung like or mag-comment kayo dyan. Duterte pa rin. Para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video Okay, na kinig na i-upload tayo. namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita ng Source Online na ang balita ngayon, 1.2 trillion insertion Laki. itinatago ng DPWH ayon kay Kong Leandro Lebiste. O ito, hindi naman siguro magsasalita to ng walang ebidensya. Diba? Kung nandiyan dyan po sa House of Representatives, siguro naman ho, no? Buti na lang may mga iilang taong ganito na nagsasalita. Yung iba kasi walang pakialam no? Palibhasa, makikinabang po sila, kayo parang wala lang. Pero ito nagsasalita, diba? Kung tutusin, pwede rin tong idemanda Pero siguro may matibay tong ebidensya, kaya hindi rin ho kasi basta-basta na magsasalita ka na lang ng wala kang ebidensya Pero ito nagsasalita to, no? Parang laban na rin ito sa DPWH o sa sangay ng gobyerno. Sana ho mabigyan ng pansin itong batang ito. Kaedad ko ba to? Bata Sana lang po, ito na po yung mga pagkakataon natin. Suportahan natin yung mga ganito. Kawawa po ang Pilipinas, mga kapatid. Doon sa mga kuya natin ng mga taga-kapila na palibhasa, nakakaambon siguro sila ng kaperahan. Sir, mauubos din yan Pero pag humarap ka sa Panginoon, tapos ikaw, ba't mo pinagtatanggol yung mali? Sabihin sa iyo ng Panginoon. Masasabi mo ba sa Panginoon na para po kasi mabuhay kami?
Alam mo, ang paggawa ng masama, lalo na't parang binabaliwala mo yung susunugin ka sa dagat-dagatang apoy, lalangoy ka, o parurusahan ka. Yung pagbabaliwala nyo ng ganun, napakakulang nyo sa knowledge. Kasi, okay lang sa inyo, wala kayong takot sa Diyos. Sinasabi nyo lang, takot ako sa Diyos, takot ako sa Diyos. Pero, hindi nyo alam yung seryosong pangyayari kapag kayo ay naparusahan sa impyerno. Hindi nila alam yun, ano? Kaya, yung pera na yan, pag namatay ka, hindi mo naman madadala. Literal, talagang hindi mo siya madadala, di ba? Pag gusto ka nang kunin ng Diyos, tapos kang bata ka. Kaya dun sa mga kuya natin, ng mga taga-kabila na nasisilaw sa pera, nabubobo na magpaliwanag, umayos po kayo, sir. Alam nyo nang mali eh. Ako nadidismaya lang ako yung mga hinahangaan kong kuya. Simula po day one nung, anong tinatawag nito? Uniteam, no? Ako nadidismaya ako, bakit ganito kakengko itong mga to? Ewan. Hindi ko sa binabanatan sila kasi malalaki na sila eh. Kaya nila sarili nila eh. Kung talagang gusto nilang dun sila sa masama, eh dun sila sa masama. Tayo mga kapatid, sa mga subscriber ko dyan, sa mga nakikinig. Kayo, lalong-lalo ka na kung nakikinig ka sa akin, kung sino ka man tao ka na nagtsatsaga sa akin. Iisa tayo ng damdamin at paniniwala na etong Pag-asa Duterte, sayang kung iba pa yung uupo na naman, tas bababuyin na naman po ang ating Pilipinas. Sobrang sayang. Kaya hanggat maaari, ipaglaban ho natin ito. Huwag ho tayong magsasawang tumingin at magbantay sa mga nangyayari para pag dumating po ng eleksyon, alam natin kung sino talaga yung mga iboboto natin. Mariing umalma si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos matukoy na umabot sa 1.2 Laki, trilyon ang kabuoang halaga ng umano'y insertion sa DPWH budget Sayang para pera. sa 2025 at 2026 na hanggang ngayon ay hindi pa rin isinasa publiko ng ahensya. Ayon kay Leviste, Kita mo. kung talagang isinusulong ng DPWH ang transparency, dapat nitong ilabas ang kompletong database ng proponent sa National Expenditure Program or NEP. Doon umano makikita kung sino ang nagpasok ng mga proyektong nagkakahalaga ng 722 billion para sa 2025 at 496.97 billion para sa 2026. Giit ng Mga kapatid, naririnig nyo ho ba yung mga perang binabanggit dyan? Laki, no? Na sana yung mga, alam mo, may mga Pilipino sinasabihan, oy, tambay ka, oy, ganito ka. Sa totoo lang, may sipag sila, hindi lang nila alam kung saan nila ilalagay yung sipag nila. May mga ganong tao na apply sila ng apply, wala namang nangyayari. Minsan, pag nag-a-apply pa po sila ng trabaho, minsan parang discrimination pa dahil ang baba lang ng tinapos eh. Ganun minsan eh. 'Di ba? Lalo na pag yung mga high school graduate, eh, parang mababa lang ang tingin nila kapag in-interview. Kala mo kung sino yung mag-i-interview, eh, empleyado rin naman. Yung mga manager na ang mag-interview, kala mo kanila po yung mga, ang tawag dito, yung fast food, yung kumpanya. Alam mo, oo, kailangan ho natin maghanap ng mga empleyadong matataas ang pinag-aralan. Pero mga kapatid, mas maganda ho yung mga masisipa, yung mga gano'n na kahit hindi naman ganong katindi yung pinag-aralan pero willing matuto. Ako i-hire ko yung mga gano'n. Kasi yung iba iniisip, ay tuturuan ko pa yan eh. Hindi na. Gusto ko yung ano na, yung magaling na. O ibisan yung magaling na, yung pa yung magaling magnakaw. Yung pa yung magaling mandaya. Yung pa yung hustle. Kaysa doon sa maagang pumasok, masipag, gustong matuto, willing, maging part ng kumpanya. Ano ba? May mga ganun, no? Sayang yung iba nakatambay lang. Alam mo yung kung anong pinupunto ko? Magkaroon sana po ng project o kung ano pa mang paraan pwedeng gawin nila para yung mga ibang walang trabaho, magkaroon ng trabaho. At yung mga nagtatrabaho naman, mabigyan sila ng karagdagang sweldo. Di ba? Durin mo sa atin dito, mga nursing daw eh, kailangan mag-abroad pa. O, sino mga nursing dyan? Mga nurse. O, yung iba, nabababaan. Kahit hindi siguro nurse, o kahit iba, nabababaan sila sa Pilipinas. Tara, lipad na lang tayo ng ibang bansa. Doon na lang tayo makipagsapalaran. Dito, ang mga arte ng mga kumpanya. Ang daming mga hinihingi. Diba nga, naging memes na yung,
nung kailangan mong kumuha ng ID. Ano po ba requirements para makakuha ng ID? Kailangan po ng valid ID. Sabi nga doon sa napanood ko sa YouTube, sabi nga, mahirap dito sa Pilipinas kasi bago ka kumuha ng ID, kailangan mo muna ng 10 valid ID. Ini-exage lang natin. Pero dito sa Pilipinas, kailangan maayos po yung sistema. Yung ID nyo ba, nabigay na? Yung, anong tawag doon? Ano bang ID yun? May ID ako dito nun eh. Lang. National ID, di pa mabanggit. Di ba? National ID, no? Ayan. Ibig ko sabihin, wala na, nakalimutan na ng tao yung national ID. Ano, Duterte na naman may kasalanan? Sabi ng administrasyon ngayon, mabilis. May mabilis na sistema. O saan na yung mabilis na sistema? Yun lang mga kapatid, ako. Biri mo, bilangin mo yan. Kung alam mo kung anong pinagsasabi ko, 1.2 trillion insertion. Kung yung budget na yan, ninakaw, sayang. Kasi kung ipapasok mo yan sa mga programa para magkaroon ng trabaho, yung mga kapwa nating Pilipino, halimbawa, may mga magbabahay, ikaw, sino sa inyo nagtatrabaho, ganyan-ganyan, ikaw wala ka bang trabaho, anong gusto mong ganito, saan ka magaling, di ba, patrabahuhin nyo. Minsan nga, kahit taga-timpla lang ng kape sa munisipyo, pwede na. O kaya maging magiting na janitor, tagapaglinis dyan sa munisipyo, pwede na, di ba, yung mga ganun. Mabigyan lang ng budget yung munisipyo, etc. Kaya na yan sa loob ng 1 taon, tas panibagong budget na naman. Wala mga kabayan, mga kababayan natin, alam mo, hindi kasi alam ng mga ibang mga bising tao eh. Alam lang nila may kurakot, alam na nila may perang nawawala. Pero yung impact kung magkano yung nawawala, baliwala din. Kasi hindi nila nahahawakan. Di ba makahawak ka nga ng 100,000 nasa kamay mo, sa'yo yun, sabihin mong sa'yo yun. Di ba parang ang sarap? Paano pag kinuha sa'yo yun? Di ba parang, oh shit, sayang. Yun pa kayang 1.2 trillion insertion. Ang laking pera nun. Ang daming pwedeng paggastusan, di ba? Ang daming, sa ibang mga lugar, ang daming nagkakaproblema. Maalat daw yung tubig nila, kailangan ng balon. Pag naghukay naman ng balon, maalat yung tubig nila. Kailangan pa nilang tumawid sa kabilang, di ba, may mga ganon, no? So, gawan ng mga paraan yung ganong bagay. Tapos sa lugar nila, bako-bako, kailangan, ilang beses ko nung sinasabi to, pero hindi ako nagsasawang magpaulit-ulit na maraming proyekto dapat ang magagawa ng mga perang nawala na yan, na ganun-ganun na lamang. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid, mag-like po kayo sa ating video. Pasensya na, nadadala lang ako ng aking damdamin. Kasi ang daming pwedeng mapaggawa ng project yung 1.2 trillion na yan. Sabi ko nga sa mga ibang vlog ko nun, yung pera na yan, kung kinamkam mo yan, kahit ilang beses ka ngang mabuhay ng paulit-ulit, hindi mo mauubos yan kung pagkain lang tsaka bahay. Isang kotse. Kahit paaralin mo pa yung 3 anak mo, 10 anak mo, hindi mauubos yan. Ang laking pera niyan eh. Tapos sa kanila, wala lang. Wala silang kabusugan, no? Dahil sa pangungurakot nila. Tapos ano yung pinaglalaban nila? 125 million na kinurakot daw ni BP Sara. 125 million. Sabi nga ni BP Sara, kung ako mangungurakot, bakit million? Billion. Diba? Billion na. 125 million, ikukurakot mo. Ang cheap, ha? Politika ka, tapos 125 million lang. Vice President ka pa. Wow, ang cheap mo naman. Ito tinan mo, lalaki, 1.2 billion. Tapos inuna nyo pang idemanda or anong tawag doon? Isuspinde itong si Barsaga. Inuna nyo pang asikasuhin yung iba bago malaman. Tapos yung ICI pa pala nakatago habang iniimbestigahan. Parang kung gusto mong public, kung ayaw mo ng public, parang hindi itago natin, basta mag-imbestiga tayo. Maganda kasi yung may transparency daw. Nakikita dapat ng mga kababayan ho natin na kung ano po yung inyong iniimbestigahan. Sayang si Tatay Digong hindi nakalaya.
Sinasabi nung iba, iyak-iyak. Pero nakakaiyak ho talaga. Pero hindi ho ba kayo nakokonsensya kung sino pa yung matinong presidente? Yun pa ngayon yung nagdurusa do'n. Maawa naman kayo. Kailan kayo gigising? Pag talagang nakikita nyo na yung mga kababayan natin, sagad na. Maging huli na ang lahat. Kaya sa mga nagtatanggol sa kabila, alam nyo namang mali na, tigil nyo na. Bagong buhay na mga sir.